Standing jog tayo po. At least, medyo sunny ngayon. No? Although -7 degrees. Yun nga lang. No? Kailangan nating tumikim din ng sunlight. No? Dito tayo sa labas ulit. No? Hindi tayo pwedeng mag-jogging sa labas. Dahilan sa madulas ang mga snow, ang kalsada, kahit na yung pedestrian lane. I'm happy na kahit pa paano ay may araw po ngayon. Na? Kaya kahit pa paano we can have the bright sunshine ngayon dito sa Nagano. Ka-sunset moments, marami po tayong mga nagiging kahapon, mga nakuhang mga hindi lang mga ideas kundi aralin din. Yun nga lang, maraming nag-comment din sa akin sa messenger ko na bakit daw ako nga lang nag-iisa sa vlog na wala rin naman akong kasama rito sa atin dito sa bahay na nakaka-direct na mag-English or Tagalog, kundi mga Nihongo sila, Nihongo speaking. Kaya I tried to go on kahit na sa ganitong paraan nakakapag-share pa rin tayo ng mga educational, cultural, adventure dito sa ating sunset moments ni Sir Kutaylo. So 2022 na po ngayon, and tuloy ko lang itong na kagiliwan ko na rin pag-vlog. So gawin nating 2201, 2202, yung ating mga episodes. So ngayon, pang episode 4 ata tayo ngayon or 5. So let's try to make it 2205, and episode 5 dito sa ating sunset moment. SM 101 kapag educational, 102 kapag cultural, 103 kapag experiences. Gagawin na natin ngayong 201, 202, 203. Sa episode lamang natin nagiging 1 or 01, 02, 3, 4, 5 para makuha rin natin kung ilang episodes na tayo. Kunting pagbabago lang sa ating format. Maraming nagtatanong kung hindi raw ba ako nanghihinayang sa aking pagka-PhD at ngayon andito lang ako sa bahay na nagpapagaling na tila hindi ko na raw ba nagamit ang pagka-PhD ko. Ang sabi ko, ano ba ang PhD? Parang hindi doktor. Ang sabi nga nila sa school noon, PhD, pang half day. Kasi nga daw, doktor siya, kaya nobody could scold him or could say something sa kanya, kasi PhD na daw siya. Kaya matapos yung pagtuturo niya ng 4 hours, then he goes home. Kaya PhD pang half day. Ako raman dito, PhD pang hospital day. Hindi naman. At kahit papano po, dito tayo sa bahay, meron tayong mga online works. Kapag may nagpapatulong as free consultant, they ask me and they refer to me kung ano yung mga magagandang gagawin
Sa thesis ba nila, sa researches ba nila, sa book writing ba nila, na? Sa curriculum development din. Na? Kaya going on to this, meron pa rin tayong ginagawang educational. In fact, meron akong tinatapos din na translation ng isang English book. Pinapatranslate nila sa Pilipino. Yun nga lang, no, nung tayo aberya sa health, medyo nahinto ko na muna yung translation doon. Pero they know na I cannot do it by now dahil sa nagpapagaling pa rin. But going back, ang pagka-PhD naman ay hindi lamang sa isang kwarto. Hindi lamang sa isang guro na nasa loob ng classroom, four corners in your room. Actually, maraming PhD na nasa labas ng classrooms because they're doing researches. And doing on that, lumalabas sila, they have to see it. Truly, kung anong nasa paligid. Just like ang mga, halimbawa lang, mga lawmakers, ginagawa nila sa mga hearings in aid of legislation nga daw. Pero, hindi nila nakikita na meron palang mga kailangan ng mga batas. Yung mga totoong pangyayari sa labas. Kaya marami silang dapat din na suriin, i-research nila mismo sa labas. Hindi lamang sa loob ng Senate room or hall. And ganun din sa paggagawa ng libro, kailangan mo ring langhapin kung ano yung nasa labas, ano yung nasa paligid, ano yung nasa mga kailangan mong topic o concept ng mga ginagawa mo. Kaya it's not only inside the room, inside a classroom or a university. Si Einstein nga hindi siya talaga sa university nag-develop ng mga theories niya . So I'm still keeping my being a PhD in another way. Hindi naman ako nag-regret na tinuloy-tuloy ko yung academic studies ko, but I'm happy for that. Although I'm not boasting myself, modesty aside, it's there. I am me in that particular category. Marami ring mga engineers na hindi rin naman talaga engineering ang nagiging field nila. Naging successful sila sa pagiging businessman nila. And they're happy with it. And even the government recognizes them. Although ito nga lang mga taga-gobyerno, lalong-lalo na ngayong politics or election, saka lang sila magre-recognize ng mga taong nakatulong sa kanilang mga lugar. But that's theirs. Yun ang mga gawain nila. Q&A po tayo. Question and answer. Ito po rin ang mga ibang mga bagay, topic na nakuha ko rin sa mga messages natin. I mean sa mga messengers, mga comments na dinadaan na rin nila sa Facebook Messenger ko. How do you differ mind and brain? Paano mo raw, Wow, to differentiate mind and brain. Brain is a part of the body. It is a physical object na nagiging commander ng katawan mo. Kung baga sa makina, ito ang isang nagiging engine ng katawan mo
Na? At dito, na, nagiging commander ang brain para sa katawan mo. Where there is the neurological ng tawag dito, neurological capacity na i-control niya yung body mo, magbibigay siya ng mga either command or reactions sa mga nagiging kailangang mangyari, gagawin, at sa mga pangyayari. Kung nadapa ka ba, then your body will command, your brain has to command na talagang kailangan mong tumayo. Kung nalalamigan ka ba, your brain will command, get up, take your jamba or jacket, para hindi ka masyadong malamigan. Dagdagan mo yung kumot mo, huwag lang yung isa, gawin mong 2, 3. So these are the functions of the brain. While the mind is invisible. Mind is invisible na hindi mo makikita, pero andun yung conscience mo. That it could be thinking of if it is righteous or non-righteous sa mga bagay na ginagawa mo, iniisip mo. So, the brain is visible. It's part of the physical body. While the mind is invisible. But still, it's there to feel if you are sorry, if you are loving, or if you are in love. And it also refers to your invisible heart. Hindi yung sa cardio mo. Your invisible heart, where there is the emotion. In your mind, where there is determination with your will and your intellect. So, it's there in your mind. So your determination cannot be seen in your brain. Kaya these are two separate things. Pero talking about separation, it should not just be a separation. There should be a unity between your brain and your mind. Ika nga, the unity of mind and body. You don't need to separate your mind and body. Kailangan united yan sila. Kung ano ang ginagawa or inuutos ng mind, andun din ang gustong gawin ng katawan. So, gusto mong umebak, umihi, your body has to unite with your mind or with your brain. Kasi physical yun, gawain yun. If you want to cry because of something happened, then your mind and your body should be one to express your emotion kung ano yung mga pangyayari. So dito nagkaiba ang mind at saka yung brain. At doon din makuha na rin natin ang konsepto kung paano mag-unite ang mind and body. Na walang distansyang dapat maibahagi o makita between your mind and your body. So, it's not two. There should be one, mind and body. Okay? Pangatlong tanong. Considering that you are a sickly person and if you are going to die tomorrow, why not today? Parang narinig ko na ata to sa parang narinig ko na ata to sa mga movies, masakitin ka na nga, gusto mong magpagaling, tapos
iisipin pa nila na baka mamatay ka na raw bukas, na bakit daw hindi pa ngayon? Aha, walang hiya. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Kung gusto mo mauna, di mauna ka. Magkita-kita na lang tayo doon. No? Well, may mga ospital naman at saka mga medication. Na? At although pupunta talaga tayo dyan, darating tayo talaga dyan sa katapusan ng buhay natin sa mundong ibabaw, and let's try to compensate with what God has prepared for you. No? So kung meron ka pang mga mission na dapat mong gawin, let your body stay here on earth with your mind, no? To work with your body, no? Para ganun may magawa ka pa, no? Kaya kung mamamatay ka rin lang bukas o sa nalalapit na panahon, of course, mauna ka na lang kung yan ang gusto mo. I'm not in a hurry for that. I want to be me. Na kahit may sakit, buhay pa rin, and we're still kicking and doing something more. Next. Bisaya ito. Meron siyang tanong. Na Bisaya. So, bisdak ito Bisayang dako. Nga nung diha man ka sa Japan nagpa-hospital, nga naa may daghan diri sa Pilipinas. Daghang hospital sa Pilipinas, na? Kumpara ba nimong hospital sa Pilipinas o sa Japan? Well, una, bankrupt ng PhilHealth bay. Wa na'y kwartang PhilHealth, ikaw na mong bayad sa tanan-tanan. Purdoy na ba? Kaduha, daghang gwapang gikurunahan diha tinuod. Lisod mo na sa Pilipinas, muli sa Pilipinas kay daghang gwapang gikurunahan, naghihapon ang virus, ma-quarantine ka pa, mubayad ka pag dako diha sa ospital. Imuha tanan, labi di ka OFW. Kay mga di man may OFW dire, suot sa kuan gloves perting tugnawa sa labi na ni akong gigunitan nga aluminum grills. So that's it. There is still a coronavirus, mao nga di ko kaana sa balik sa Pilipinas. Ang tinuod lang kung anong wa gyud ko ka balik sa Philippines atong 2022 tungod kay na lockdown ang naiya, March 30 man ang ato akong lupad, pero March 16 or 15 gi-lockdown na ang airport. So sayang akong ticket ug di gyud ko ka uli niadto because of corona. Kaya na priso ko dire sa Japan. Igo-igo pod March 27 ni bagting akong spleen nga perting sakita, so I was brought to the hospital, and ganun na nga rin. Sunod-sunod na rin yung sa spleen, sa cardio, sa atrial fibrillation, arrhythmia napunta sa atrial fibrillation, and then nagiging major na rin yung epilepsy natin. Kaya the more na I have to stay here sa Japan. Napay daghang tubagan na ba? Di na mga anli ang mga diha ba? Mga anli ang mga albularyo diha. Diri sa Japan wa may albularyo dire.
Pero anli diri ang charity, na pwede ka manuktok diri masing way eleksyon, na Red Cross diri nga pwede nimong kapangayuan og tabang, na diha madto lang kag congressman o mayor kung dul-dul ng eleksyon tabangan ka, na but if there's no election ambot lang asa ka mga dito, na kung pwede lang madto kag drug lord nga mangayo kag kwarta dito, no but that's not good. Usa pod masking patay na diha sa Pilipinas magpakaon pagyapon kag tibuok barangay diha sa lubong nimo. Samtang gihaya ka, painom pagid ka, no? Gastos kay diha. No? Grabe, no? Kaslon gay ka, tibuok barangay pakanon nimo. Ilubong na gani ka, pakanon gyapon nimong tibuok barangay kundi man purok nimo. So gastos. May dir sa Japan kay kung mamatay ka, dabdaban na lang imong lawas. Na dabdaban na lang imong lawas unya isulod sa garapon ng imong abo. So wanay gamit ang punerarya dire, na diha gastos kay mahal kay punerarya diha. Dire kay dabdaban na imong lawas ibuta garapon, na wanay kinahanglan og mga simenteryo nga bayran pa nimog dako. Mahal pa kayo. Tinuod bitaw ni. Well nga gihaya ka diha sa imuhang balay. Himuon pa nilang kasino imong balay. Daghang mga sugarol dito sa kilid sa imong balay, na ambot lang anong naingunana na mga kultura sa gihaya imong lawas dito sa sulod sa imong balay, unya sa kilid sa imong balay tuay gasugal-sugal dito, gabaraha dito, no? Nay kasino dito o gainom-inom dito, no? Murabag makita nimong duol-duol sa duol-duol lang sa gasilaob nga ano ba? Silaob nga purgatorio. Manay usa nga murag lahi kaya dia sa dina sa tua, no? Nay mga pros and cons, no? Ayoko rin naman talagang susunugin o i-cremate ka dito sa Japan, ano? Pero yun ang batas nila rito batas nila yan. Kahit na mahal ka nila, yun. Kahit na rin sa Biblia, na ashes to ashes, dust to dust. So, ganun din. We cannot make another way or principle of our nature. Tradition lang yun at kultura lang yun. Kahit na sa pagpatay nga mayroong mga death penalty sa ibang bansa, either kuryentehan ka ba nila, lethal injection, or babarilin. Sabi ni Jesus naman, instead of batuhin na ng bato, sabi lang ni Jesus is those who are more pure than that woman can cast the first stone. Hindi niya binago ang batas. Pero sabi niya, kung mas pure ka, kung mas maganda ang buhay mo kaysa sa kanya, ibig sabihin hindi ka mas makasalanan kaysa doon sa babaeng babatuhin. Ikaw ang unang pumukol ng bato para patayin siya. So it's there. Ganun din.
ilibing ka mang nasa kabaong, you will still go back to ashes. Sa ngayon nga, hindi na eternal yung sementeryo eh. May hindi na lifespan yun, kundi na number of years na lang na kapag hindi mo i-renew yung bayad doon sa lote, kukunin na rin yung mga buto, doon sa pinaglibingan sa'yo. Itatambak nila sa isang dulo, isang corner para maibenta na naman nila yung lupa para sa mga bagong either kliyente nila or gagamit dun sa lupa. So yung ashes nawala na, yung buto na lang ang naiwan. But here you still have the ashes and kahit na yung mga buto-buto nasa loob ng garapon, yung urn. And they have there also the tradition of kumbaga sa atin All Souls Day, meron din sila. And it's more more cultural than the Philippines way. Kunin nila sa sementeryo yung garapon. They call it stone altar, na parang nilagay lang nila sa loob ng parang drawer doon sa stone altar, sa sementeryo din. Pero pag All Souls Day, they call it obong. Kukunin nila yung garapon, dalhin sa bahay, magpipiesta sila doon 3 araw together with the relatives. Kakain sila doon, kantahan sila doon, they have their fiesta, the reunion ng buong family doon sa kanilang bahay together with the ashes of your beloved na namatay na nailagay doon sa garapon. After or on the 3rd day, ibalik na nila yun sa stone altar, kung saan nakatago yung mga ashes, mga abo ng katawan ng isang namatay. Muna ilaha dito. So dire, o dinha, murag lisod ang tradisyon dinha, ambot lang karon kung gi-allow japonan lang mag sugal-sugal kada sa inyong balay ba samtang gihayang usa ka namatay. Nahimo man tawag murag lugar sa mga sugarol ang imuhang tugkaran. Gadilaab sa mga kasalanan ang kilid sa imong balay nga daw mura na pog duol-duol na gyud ka sa init kayong purgatorio, So that's it. Those are just answers sa ating mga katanungan na natanggap natin. Again, don't worry. I am me, and you are you. So I'm just keeping the passion in me. And I recognize also those compassionate but don't worry. Don't worry. I know what I can do. I know how can I be me. So let's keep it up. Shout out kay Seya at saka kay Hero. Get well sa inyong dalawa, and I know you can make it. Si Hero di ko so katakalain na may apo na pala ako dyan sa Thailand. Maynard at sa iyong asawa, congratulations. Kayang-kaya yan ng anak mong
hindi naman siya, healthy naman yan siya eh. May kailangan lang linisin dyan sa katawan niya or sa external body niya. And then si Seiya, nanibago lang yan kasi nagbakasyon siya doon sa bahay ng papa niya. At nung umuwi sa bahay ng mama niya, iba na naman ang nagiging temperatura, ibang ibang kapaligiran, lalong-lalo na nilinisan ng mama mo yung kwarto mo. Kaya kaya yan. Paninibago lang yan. And sa ating mga kaibigan dyan sa Davao, siya nga pala si Rogin. Rogin Desierto. Thank you sa trust mo, iho. Na ka pa rin sa akin. You trust and ask some of my advices sa mga nagiging experiences mo dyan, hindi lamang sa buhay mo, kundi pati na rin sa kaibigan mo. Kay Dominic, I hope you have the right decision na rin, iho. Kay Benedict, shout out sa inyo dyan, sa Ifugao. I hope Sanju also is getting better. Sa mga taga-Bawang, sa taga-Region 1, congratulations sa ating awardee, Mayor's Award, Engineer Felix Sanchez. Congratulations. Though I say it, it seems to be late na ngayon ka lang i-recognize ng mayor. But that's it. Better than nothing na still you are recognized by the local government. I know you are a very good person. I know your sacrifices, your services for the municipality, even the Region 1, or even to the nation, nationwide, lalong-lalo na sa NGOs natin dyan. To Ma'am and Sir Pasqua, thank you po sa tulong at advices ninyo kay Mark. I hope na Mark can make the correct decision para sa kanyang OJT at sa kanyang future life. And shout out po sa inyo dyan. Ay, kay Ma'am Ruth, kumusta na po yung national competition po, Ma'am? Shout out sa inyo dyan, taga ALS. I hope you made it, hindi lamang sa region-wide. Sana nakuha nyo rin sa nationwide. Sa ating mga kaibigan, sa taga Infanta Quezon, sa taga Gifu, taga Miyeken. I have a nice new friend dyan, si Ken Aguilar. I hope you are doing fine, lalong-lalo na sa balik school mo dyan. I hope na nag-enjoy ka rin sa part-time job mo. Kay Sari, what's going on? I hope you are doing well. You are in good shape. Joseph is also in good shape dito. Kagabihan dito rin siya. And he's going back to his work. Nagiging busy na rin yung tao. Si Philip Jacob balik din sa Senday, balik sa trabaho niya. And yun lang. Miss na miss ko yung matangkad kong anak, mas gwapo kong anak kaysa ama. Kay Benny, shout out sa inyo dyan, taga La Union. And sa mga teachers, instructors dyan, sa DepEd, sa CHED, sa DIMSU, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay dito sa ating one man vlog dito sa ating talk show. Salamat po. Ito po si Sir Cotaylo, ang inyong lingkod, Sunset Moments po.